Yun guys, ito yung unit natin ngayon. Isuzu Purexil 1 engine. Ang problema dito, low power. So ayan, observe natin na palyado yung engine. Dito ay sinubukan kong i-accelerate. Another idea na naman yung ibabahagi ko sa inyo. Sobrang napaka-basic lang ang trabaho ko, kaya dapat alam natin. Kita natin dito na in-accelerate ko ng todo at ayaw talagang umabot ng 3,000 RPM. Ginamit ko lang yung paa ko dito na walang himasa. Kahit alam na natin na low power talaga yung RPM dito, ay nag-accelerate lang muna ko para naman humaba yung trabaho natin at maging mahal-mahal din ng kunti yung labor. Siyempre, ang una natin ginawa ay ginamitan natin ng bulang kristal. So ito yung code natin na nag-cause ng low power. Common rail pressure sensor, fuel leak. Yung ibang code ay never mind na natin yan. Sinubukan kong burahin yung code natin dito. So ayan, observe lang muna natin kung nawawala ba yung code. Tinoplok ko lang muna at nakita natin na di yun mawala ang trouble code. Medyo apiki yun ang kahimtang ng pitaka ng customer natin dito. Pero dahil sa ayaw mawala yung trouble code natin ay ayan, nagsimula na akong bunutin yung tinae ng bulang kristal natin dito para magsimula na tayong maghula-hula. Ang unang ginawa namin dito ay inaswat muna namin tong ulo ng sasakyan natin. Kita natin yung engine natin dito na mukhang itiim talaga. At siyempre wala na tayong paligoy-ligoy dito. Tinira na natin agad yung unang suspect natin. At lalo na ay ito na rin yung magiging huling suspect natin. Murag init pagiday ang ato ang parts ani kay nabuhian gid sa tong kauban. Karon akong gipunit o giitsa-itsa. So ayan, medyo init-init pa. Murag bagong luto pagiday ning pisaha. So kita na to nga wala tayong ibang ginawa at pinalitan natin. Ang pangalan pala ng parts na pinalitan natin ay relief valve. So ayan sinabi ko na yung pangalan, wag na kayong magreklamo pa. Baka sabihin nyo na naman na nagyayabang na naman ako dito. Para sabihin ko lang sa inyo, yung taong nagyayabang ay hindi nagtuturo yan. Kita nyo naman siguro yung mga video natin na kompleto talaga. Kitang kita kung paano natin na-solve at ano yung mga pinalitan natin. At sa mga gusto namang makakita ng mga back job natin dito, para sabihin ko lang sa inyo, marami kaming ginawang mga sasakyan, kaya hindi talaga maiwasang marami din kaming mga back job. Huwag na tayong magplastikan dito. Hindi ko naman pinopromote yung shop namin at hindi ko rin tinatago yung mga back job namin. Pero ang mga back job naman ay hindi naman talaga namin yan iniiwan. At lagi namin yang ginagawa ng paraan. Kaya kung isa ka sa naghulat o kanus ako mag-vlog o back job, los na lang nimo. O karon na human na itong tao ng atong parts. Huwag kayong masyadong seryoso dyan kasi yung vlog natin ay bugal-bugal lang talaga to. Pero kung matigas yung ulo ninyo ay may matutunan talaga kayo. At ngayon ay pinaandar na natin. So ayan, medyo matuli ng kunti yung andar. Tapos dito tayo, observe natin kung ano yung makikita natin. Low power pa ba? Wow, very easy. Easy, money. Kita natin yung engine dito na medyo matuli na yung tuyok-tuyok niya. Yung dahilan lang pala ng purog-purog ay ito. So medyo napakaliit lang na parts. Hindi naman pala malaking bagay yung problema natin. Sobrang napakadali lang palang ayusin. So dito naman tayo at observe natin kung ready na ba yung itiim ng customer natin. Observe natin dito, nung dati ay 2,000 plus RPM lang.
Pero ngayon ay lumagpas ng 3,000 at umabot na sa red line. So ito lang talaga yung salary ng lahat. Pero siyempre para mapatunayan natin na okay na talaga ay ayan, binirit ko muna dito sa karsada. Pinausukan ko lang muna tong nasa likuran. Pautong style din yung ginawa ko dito. Karne, pernah kulupad ay. Oh? Mau na mong gingon.